No? Na-realize ko po, meron tayong mga kinaiinisan, meron mga tao na naiisip natin, mga unlovable talaga, mga nakakabwisit, no? Pero alam mo po sa sarili ko, ako ganun din ako eh. No, marami din po tayong sablay, marami po tayong pagkakamali. No? Pero gaano po katindi yung pagmamahal sa atin ng Panginoon? Gaano niyo po tayo tinanggap? Gaano niya po tayo pinatawad? Gaano niya po tayo pinagpala, biniyayaan sa araw-araw ng buhay natin? Kaya ang dating parang wala kang karapatan na hindi magmahal. Kasi yun nga kaya po natin kaya magmahal kasi tayo yung unang minahal ng Panginoon. No, kaya sobrang pasasalamat ko sa Panginoon. Dahil napakadakila po na pag-ibig niya sa atin. Wala pong papantay, no? Wala pong kayang pumantay sa pag-ibig ng Panginoon sa atin. Kaya, ngayon, tulad nga po niyan, ang Panginoong Yesus po ang nagturo sa atin, no? Siya ang nagsabi na mahalin po natin yung mga kaaway natin. Kasi sabi niya nga, kung hindi tayo kung mamahalin lang natin yung mga nagmamahal sa atin, ano pagkakaiba natin doon sa mga unbelievers? No po, sabi niya, yung mga unbelievers, ginagawa din yan eh. Diba? So, alam niyo po, gumaan yung pakiramdam ko eh. No? Na sabi ko, ang dami nakakainis sa buhay ko. Ang dami kong kinabibisitan. Pero alam niyo po kasi, no, yung mga kapastora natin, yung mga nagpipreach, na ganun po yan eh. Pag may mensahe ang Panginoon, it's either pinasasabi sa congregation or pinasasabi sa lahat, una na po sa nagpipreach. Tulad po nito, ako po ang unang tinuturuan ng Panginoon dito and very grateful po ako sa Lord. No po? Kasi yun nga po, sabi ko sa inyo, isa mga lahat na kinaiinisan ko, kinabibisitan ko, lahat ng tingin ko unlovable, no? Tinuruan ako ng Panginoon na patawarin sila, mahalin sila, and maging ano tayo, no? Kasi, yun nga, nababanggit din ni Pastor John, minsan pag nagagalit tayo, parang yung ayabang natin na parang masyado tayong mataas, ganun yung dating, no? Kaya, alam niyo po, nung pinarealize sa akin ng Panginoon na yung mga aral niya, yung mga turo niya, no, na, kasi alam niyo po yung salita ng Diyos, ang patuloy po tinuturo sa atin ito is magmahal talaga eh. No? Kaya nga yung sabi nga, yung Ama natin sa langit, mabuti siya, minamahal niya lahat, kahit yung makasalanan, no po. Sobrang gaan po sa pakiramdam eh. No, na sabi ko, ang dami nakakainis dito sa Pilipinas, no? Wala naman tayo magagawa dyan, no? So, patawarin na lang natin, mahalin natin sila. Kasi actually, sinabi na rin sa akin dati ng Panginoon yan eh. No? Kaya lang, bisa kasi pag hindi tayo nakikinig sa Lord, minsan parang pinalalampas lang natin. No? Kasi ang Panginoon, alam naman natin, lahat ng tao gusto niya iligtas. Lahat ng tao, mahal niya. No? And minsan, pag may kinaiinisan ka, parang may mga comment nga ako na yung mga ninakaw-nakaw, yung mga bilyo-bilyo na yan, hindi man kayo masigil ng taong bayan, hindi ba kayo maparusahan dito sa mundo? Ang mga comment ko, bahala na ang impyerno sa inyong gumante. No? Mga ganun, sa sobrang visit mo, no? Kasi pag talaga nag-uusap-usap nga kami, marirealize mo, walang kabusugan itong mga tao na to. No? Pero alam nyo, sa totoo lang, pinirealize sa akin ng Panginoon, yung mga tao na yan, mahal niya din eh. Actually, gusto niya rin maligtas yung mga tao na yan kasi wala po siyang tinatangi eh. Kahit gaano man po kasama yung tao.
So kung tayo po, ang iniisip natin sa mga tao, bahala kayo, maimpyerno kayo, makasalanan kayo. Parang kinokontra po natin yung kalooban ng Panginoon. No, ganun po yung dating. Gusto ng Panginoon na maligtas siya mga yan Ilagay natin yung sarili natin na tayo yung mga tao na yun. No, na mga makasalanan din, na ganun din. Sabihin natin, ganun matindi yung kasalanan natin, pero pag na-realize natin, gusto natin magsisi, gusto nating lumapit sa Panginoon, mapatawad tayo at maligtas tayo. Ano po? Hindi naman pwedeng sa sarili natin, gusto nating maligtas tayo, pero Panginoon, makasalanan niya mga yan, wag mo na iligtas yan. Diba? Hindi ko po alam sa inyo, no? Pero ako po, minsan may ganun Sa sobrang buwisit ko, no? Para gusto mo yung mga tao na to mapahamak. No? Or mapagbayaran nila yung mga kasalanan nila. Pero pag na-realize mo na ikaw ay kinahabagan ng Panginoon, biniyayaan ka niya, pinatawad ka niya, minahal ka niya, parang wala kang karapatan para maging ganun sa ibang tao. No po? Kaya, yun nga, huwag nating kontrahin yung kalooban ng Panginoon. Mahal niya yung mga tao na yan. Gusto niyang maligtas siya mga yan. Doon nakaraan nga, nag-uusap kami ni Pastor John no? Hindi ko nababanggitin yung pangalan kasi isang kilalang pastor po to, no? Na parang dahil yung anak niya ay nagka-problema, no? Ang sama ng mga banat niya doon sa mga tao na nag-aakusa daw sa anak niya. No? Parang gusto niyang ang sama ng dating. No? Pero kung tutuusin naman po, yun nga alam natin, ang kahabagan ng Panginoon ay matindi. Gaano man makasalanan yung tao na yan, kung lalapit sa Lord yan, ililigtas ng Panginoon yan. Sabi nga ni Apostol Pablo, sa mga makasalanan, siya yung pinaka-cheap di ba? Kaya, wala po tayo maitatangi. Lahat po yan ay mahal ng Panginoon. At alam niyo po, habang ginagawa ko po itong mensahe na to, no? Na-realize ko na walang tao na unlovable. Na-realize ko po na walang tao na unlovable. Alam niyo po bakit? Kasi sabi po sa John 3:16, "For God so loved the world." Ibig sabihin, lahat ng tao mahal ng Diyos. So kung mahal ng Diyos yan, hindi unlovable yan. Di ba po? Kasi mahal sila ng Diyos Ibig sabihin, kaibig-ibig yung mga tao na yan. Ganun po katindi yung pagmamahal ng Panginoon. Kaya, ganun din po, no? Ang gusto ng Lord, kung paanong tayo po ay minahal niya, magmahal din po tayo na katulad ng pagmamahal niya. Hindi niya naman po sinabi yan dahil, although mahirap, no? Pero hindi niya po sinabi yan. Na madalas ko nga sabihin, no? Kung ikaw, teacher ka, at may estudyante kang grade 1, hindi mo naman pag-e-examine niya ng pang-college Kasi alam mo, hindi kaya. So, hindi sasabihin ng Panginoon niya mga bagay na yan kung hindi kayang gawin. No po, yung mahalin yung kaaway, no? Ganyan po. No? So, i-bless natin sila, ipanalangin natin sila. No po? Hindi po pagagawa ng Panginoon niya kung hindi kayang gawin. At ang sabi po ng Bible, we can do all things through Christ. Di ba po? Na siyang nagpamahal sa atin, na siya nagpapalakas sa atin. Kaya posible po yung mga bagay na yan. Ang kailangan lang po natin, magkaroon po tayo ng pusong masunurin sa Panginoon. No? Na, yun nga, minsan, wag po tayong mas marunong sa Lord. Alam niyo po, nakaka-bless No? Na pag yung nasusunod mo yung kalooban ng Panginoon, iba yung pakiramdam. No, iba po yung pakiramdam. Kaya nga sinabi ng Panginoon no? Na yung tao na nakakaalam ng kanya salita at sumusunod, parang parang nagtayo ng isang bahay sa batuhan. No, na itong tao na to pagpapalait, ganun yung dating. Na totoo naman, no? Every time na naunawaan natin yung kalooban ng Panginoon through His Word, tapos nasusunod natin, mabe-bless yung buhay natin.
No, hindi naman po nagsisinungaling ang Panginoon eh. So, kung ano mang klaseng pagpapalayan, yung buhay po natin mabebless. Kaya, lahat po ng napag-aaralan natin, no? Dito sa church, sa pagbabasa natin, no? Apply po natin sa buhay natin yan. Totoo po yan, mabebless po yung buhay natin. Ang sabi po ng Bible, we are God's ambassador. No po? Kaya, parang tayo daw po yung nakikipamanhik sa mga tao eh. No? So, ang pangit ng dating na ano eh. Kaya ako, nag-design na po talaga ako eh, no? Kasi, sabi ko, ang sama ng dating. Ang sama ng dating na, di ba? Minsan, may nasasabihan mga ganun, Kristiyano ka pa naman. Di ba? So, bilang mga Christ ambassador, dapat po, tayo nakikipamanhik sa mga tao na makipagkasundo sa Lord. Dapat talagang yung ugali po natin. No po? Maging kaaya-aya yung dating sa mga tao. No po? At totoo naman, di natin maiwasan talaga minsan. Mabibisi tayo dito sa sanlibutan eh. Dahil kasi nga, yung sanlibutan, pabulok eh, no? Pero, bilang mga asin at ilaw na sanlibutan, no po, umangat tayo dun sa mga unbeliever. No, yung kaluwalhatian ng Panginoon makita sa buhay natin. Sa papaanong paraan na, yun nga po, lahat ng minamahal ng Panginoon, mahalin po natin. Lahat po ng tao yan eh. So kahit sa tingin natin hindi ka mahal-mahal, mahal ni Lord yan, so mahalin po natin. Ganun po. At sinabi ko nga eh, kung yung buhay po natin, hindi po makita yung mga bunga ng Espiritu, di ba? Matatanong mo sa sarili mo eh. Di ba? Ang Espiritu ni Lord nasa akin eh. No? So, alam po natin na sa tulong ng Panginoon, no, yung mga bagay na bunga ng Espiritu, una po yung pagmamahal, no po, magmanifest po sa buhay natin, makita po sa buhay natin. Sabi ng Biblia, para makita ng mga tao na tayo ay talagang alagad ng Panginoon. Di ba po? Buksan ho natin yung 1 John 4, 1 John 4:7. Actually, itong 1 John last week, isa sa mga nabasa ko to eh. No? Beloved, let us love one another for love is of God. And everyone who loves is born of God and knows God. No? Alam po natin, tayo yung pinanganak ng Panginoon eh. Spiritually. No? At yan daw po, yung sa mga nagmamahal, no? Although sinasabi dito, let us love one another kung mga kapatiran man yan or unbeliever, no? Dahil pinanganak tayo ng Panginoon at kilala natin ang Panginoon, dapat po yung pagmamahal natin tuloy-tuloy. No? Nakikita yung pagkatotoo ng pag-ibig natin. No po? Kumbaga walang halong kaplastikan, parang ganun po yung dating. No po, makita po ng mga tao sa atin 'yan. And yun nga, alam niyo po, several months ago, no? Kasi minsan pag iniisip natin, yung aso lang namin no, nakita ko. Sabi ko parang gusto ko kasama sa langit tong mga to eh. No, pero kahit nabibisit ako doon, bisa ko saan no, panghina sa bahay. Kaya sinabi ko, paglipat natin, pamigay na kaya natin to. Kasi maghihina naman to eh. No, pero kasi alam niyo po sa kalangitan, no, hindi po natin masabi lahat ng dinidesire natin doon pwedeng ibigay sa atin ng Lord eh.
No, sabi ko nga, yung mga ibon ko dating mga paamo ko na mga nawala or mga namatay, what more na? Kasi, di ba? Kasi lang ibigay sa'yo ng Lord yan. Di ba? Nabanggit ni Pastor John, yung mga gusto ng mga naka-Ferrari dito. Hindi mo masabi, baka sa langit may Ferrari ka. Di ba? Kahit kaskasero ka doon, kahit di ka marunong mag-drive, okay lang. Kasi pag minasagasaan ka, di naman mamamatay yun eh. Di ba? Baka yung Ferrari natin, lumilipad, lumalangoy. Di ba? Hindi po natin masabi kasi matindi po yung kalangitan na hinanda po ng Panginoon para sa ating lahat. Kaya, yun nga po, no? Dito po sa earth, talagang, minsan may mga nakakainis, pero hanggat maaari, no po, hanggat maaari, no, makontrol po natin yung sarili natin na maiwasan pong mainis at patuloy na maging mapagpakumbabang tulad ng Panginoon. Alam niyo po, tulad po nito pinag-aaralan natin, no? Ang Panginoon, sabi niya, walang slave na mas mataas pa sa master niya. Ang sabi ng Panginoon. Pero ako bilang master niyo, bilang guru niyo, nung time na hinugasan niya yung paa ng mga alagad, no, nakita natin yung grabing pagpapakumbaba ng Panginoon eh. No, sobra eh. Pero ako po kasi, no, pag iniisip ko yan, no, hindi ko matandaan kung may time na sa dami ng kasalanan ko kay Sister Dan, kung nag-sorry na ako dyan eh. No? Hindi kasi kung ano talaga eh. Yung, sweetheart, sorry. Hindi ako, ganun eh. No? Kaya parang madalas ako masabihan yan eh. Pag pinagagalita ko, perfecto ka eh, no? Madalas ako masabihan ganyan eh. Pag sinisit ako, no? So, pero kahit hindi naman ako nagsosorry, yumayakap na lang ako. Alam niya na yun. No? Pero yun nga, pag nare-realize ko, yung Panginoon ang tindi, no? Almighty yan, siya yung gumawa ng matitinding hindi natin kayang arukin. Pero nung nandito siya sa earth, pinakita niya yung pagpapakumbaba niya eh. No, talagang ibang klase si Lord, no? Ibang klase po. Kaya, yun nga, kung isipin natin, kung si Lord nagawa yun eh. Di ba? Kung si Lord nagawa yun. Siya nga yung hari na nagbigay ng buhay na namatay. Sabi nung isang awitin na namatay para sa atin. Siya lang po yun eh. No? Alam naman po natin, si Lord lang po talaga yung magaling. Siya lang po yung bida. Siya lang po yung idol natin. So, habang nabubuhay po tayo sa earth, pwede po nating kumbaga, pag-practicean natin, no po, na mapag-aralan natin, na masundan natin yung nilakaran ng Panginoon, no, sa ikapupuri niya, sa ikaluluwalhati niya, bilang mga disciple tayo ng Panginoon, bilang mga anak, no po. Alam niyo po ang ibig sabihin ng disciple? Disciplined followers. No? Mga tagasunod tayo ng ating Panginoon. Kaya yun nga po, hanggat maaari, makita po sa atin ng mga tao yung kaluwalhatian ng Panginoon, yung liwanag po, no, bilang mga, kasi alam naman po natin, lahat ng tao gustong iligtas ni Lord eh. So, maging pagpapala po tayo sa lahat, wag po tayong maging katitisuran, 'di ba? Na hindi lang sa church, no po. Ganon din po sa labas. No, kaya minsan sa totoo lang, ang dami kong pinagawa mga t-shirt na mga pang-Christian eh, no? Minsan pag may naano ako, parang may nabisita na ako, tapos naalala ko, nakakaya naman, parang ang dating, di ba? Parang ayaw mo na tuloy ng nakasuot na gano'n kasi yung ugali mo pag hindi di ba? Parang, di ba, lalo na, kumbaga, nag-identify sa'yo na Christian, tapos gano'n hindi maganda eh. No po, kaya, yun na, yung pagiging ilaw po natin, makita sana sa atin. So tuloy nga natin yun. He who does not love does not know God, for God is love. So, tindi po nito, no?
So kung tayo po hindi nagmamahal, hindi daw po natin kilala ang Diyos. Totoo kasi po ang Diyos ay pag-ibig eh. No? So paano po natin masasabi na kilala natin ang Panginoon pero wala po sa atin yung pagmamahal? Hindi po natin masasabi. At yun nga po, no? Ituloy ko lang po, bago ko po banggitin tong istorya ni Jonah, no? Yung patungkol doon sa aso, balikan ko lang. Yun nga, pag minsan, naiinis ako doon sa mga taong parang gusto mo mapahamak, no? Sa sobrang inis mo. Sabi sa akin ng Panginoon, yung aso nga, gusto mo makasama sa langit, eh. Diba? Paano tong mga tao na to, na siya ang lumikha mismo? No, sa istorya ni Jonah, ganun din po, no? Na yung sinisulungan niyang puno, nung kinaumagahan, nalanta, parang nagalit siya, no? Sabi ng Panginoon kay Jonah, diyan sa halaman na yan, na nalanta, parang nainis ka, or, di ba, parang, hindi mo ba alam yung mga 120,000 na tao sa Ninive na mapapahama kung di ka mangangaral? Kasi po, di ba, tinakasan ni Jonah yon, kaya nga, sumakay siya ng barko, tinapon siya sa dagat, hanggang kinain siya ng isda. No po. So, yun din po. No? Alam po natin, yun nga eh. For God so loved the world. Gusto niya iligtas lahat ng tao, kaya ibig sabihin, kahit minsan sa tingin natin may mga nakakainis na mga tao, no po, mahal po ng Panginoon yan. Gusto niyang iligtas yan, and kung magiging kagamit-gamit tayo, paggamit po natin yung buhay natin. Kasi, pag tinanong tayo ng mga tao na yan, let's say, merong matinding mangor sa gobyerno na nagnakaw ng bilyon-bilyon. Kung lumapit sa atin yan, no? Identify natin tong tao na to, sobrang magnanakaw to, grabe pahirap ang ginawa nito. No, ang daming taong namatay na, di ba? Na leptospirosis, yung mga ganun, kung ano-ano pa, ang daming taong nasiraan ng bahay, no, na perwisyo, no? Kumbaga, yung tax ng mga tao hindi nagagamit. Kung yung tao na yan lumapit sa atin at magtanong, no, kung paano siya maliligtas, no? Ibabahagi ba natin sa kanya yung mabuting balita ng Panginoon? Di ba po? So, ibig sabihin, yun po yung kalooban ng Panginoon, yung buhay po natin, no? Nais ng Lord na yung mga tao na yan maligtas. Wag po nating naisin, no? Kahit sa sobrang inis natin o galit, wag po nating naisin na sila ay mapahamak or kung ano man yung mangyari sa kanila masama. Bagkus, naisin po natin na sila man ay sana ay maligtas dahil yun ang kalooban ng Panginoon. At totoo naman po yung sinabi ni Pastor John, no po, na yung mga tao na yan na gumagawa ng mga sasama at parang wala silang tinitignan na yung buhay, akala nila dito na lang, hindi nila alam na may mas matinding buhay na hinahanda ang Panginoon, no? Sa totoo lang po, nakakahabag sila, kahabagan na lang po natin. Yun po ang katotohanan. No? Ako po, sa totoo lang, minsan, although naiinis ako sa mga taong yan, pag nare-realize ko, nakakaawa tong mga tao na to. No, nakakaawa to kasi hindi nila alam yung after nung buhay dito kung saan sila mapupunta, kung kapahamakan man yan. Ako. Kung naunawaan po natin yan, yun nga mga kapatid, kahabagan natin sila at yun, ang sabi ng Panginoon, mahalin natin sila, ipanalangin natin, pagpalain natin, kasi mahal na mahal din sila ng Panginoon. Kung paanong tayo'y kinahabagan ng Panginoon, kahabagan din natin sila. Kaya may pinasulat ako dyan. Kasi sabi ng Panginoon, kung tinatawag natin siya ng Panginoon at hindi natin siya sinusunod, no? Kung mahal ba natin siya, no? Sinusunod ba natin siya? If we really love the Lord Jesus, let us love everyone that He loves. 'Di ba? At lahat po ng tao 'yan. Kung sa tingin man natin hindi sila kaibig-ibig, tingin man natin sobrang sasama nitong mga tao na 'to,
paano po natin sila madidisqualify sa pagmamahal ng Panginoon? Eh dati po, 'di ba? Paano din po ba tayong masasabi ba natin na ang sabi po ng Biblia, lahat tayo hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon eh. 'Di ba? Paano natin masasabi na tayo ay karapat-dapat ding maligtas? Wala eh. Na walang taong makakapagsabi ng ganun eh. Dahil lahat nga po tayo makasalanan eh. Kinahabagan lang na tayo ng Panginoon. Kaya, yun lang po, mga kapatid, no? Kung paanong minahal po tayo ng Panginoon, magmahal din tayo ng tulad ng pagmamahal ng Panginoon. Kung paanong sinasabi po natin na kilala natin ang Diyos at mahal natin, no? Makita sa buhay po natin yung pagmamahal.